Magandang araw, mga mag-aaral! Sa aralin ito, ating tatalakayin ang mga hakbang sa paglutas ng mga suliraning pangkapaligiran at mga programang pangkapaligiran sa Pilipinas. Bilang mga mamamayan, mahalagang malaman natin na ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan, kundi ng bawat isa sa atin. Kung kayo'y handa na, halika't simulan na natin! Mga hakbang sa paglutas ng environmental issues o mga isyung pangkapaligiran sa Pilipinas. Unahin natin ang government action o mga hakbang ng pamahalaan. Ang pamahalaan ang nangunguna sa paggawa at pagpapatupad ng mga batas at programang naglalayong pangalagaan ng ating kalikasan. Una ay ang pagpapatupad ng Batas Republic Act No. 9003. Ipinatutupad ang tamang pamamahala at pagtatapon ng basura upang mapanatiling malinis ang kapaligiran. Ito ay isang batas na nagtataguyod ng wastong paghihiwalay, pagre-recycle at tamang pagtatapon ng basura. Layunin din nitong mabawasan ang polusyon at mapanatiling malinis ang ating mga komunidad. Pangalawa ay ang reforestation programs. Nagsasagawa ng pagtatanim ng mga puno upang maibalik ang mga nasirang kagubatan. Sa pamamagitan din nito ay mapipigilan ang pagbaha at pagguho ng lupa at mapangangalagaan ang tirahan ng iba't ibang mga hayop. Pangatlo ang anti-illegal logging operations. Pinipigilan ang illegal na pagpuputol ng mga puno upang maprotektahan ang kagubatan. Ang iligal na pagtotroso ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkasira ng kagubatan at mga sakunang pangkalikasan, kaya dapat na hindi natin pinuputol ang puno para sa susunod na henerasyon. Pang-apat na mga aksyon ng pamahalaan ay ang coastal cleanup programs. Nililinis dito ang mga baybayin at karagatan upang mabawasan ang polusyon. Upang mapanatiling malinis ang ating mga dalampasigan, ilog at karagatan, ito ay nakakatulong sa pangangalaga ng yamang dagat at kalusugan ng mga mamamayan. Panglima at panghuli ay ang disaster risk reduction programs. Naghahanda at nagtuturo sa mga mamamayan upang mabawasan ang pinsala na dulot ng mga kalamidad. Dito ay nagbibigay ng pagsasanay, babala at paghahanda sa mga komunidad upang mabawasan ang pinsala ng mga kalamidad tulad ng bagyo, lindol at pagbaha. Tumungo naman tayo sa community actions o mga gawain ng komunidad. Hindi lamang ang pamahalaan ang may tungkulin sa pangangalaga ng kalikasan. Mahalaga rin ang pakikisa ng buong komunidad. Unahin natin ang barangay cleanup drives. Ito ay ang sama-samang paglilinis ng kapaligiran sa barangay. Sama-samang paglilinis ng mga kalsada, kanal, parke at iba pang pampublikong lugar upang maiwasan ang polusyon at pagbaha. Pangalawa ay ang waste segregation o paghihiwalay ng nabubulok, di nabubulok at recyclable na mga basura. Ang tamang paghihiwalay ng nabubulok, di nabubulok at recyclable na basura ay napakahalaga sapagkat sa simpleng gawain ito, nababawasan ang basura at mas maraming materyales ang maaari pang i-recycle. Pangatlo, ang community gardens. Pagtatatag ng mga hardin upang magkaroon ng mas malinis na kapaligiran at mapagkukunan ng pagkain. Ito ay nakakatulong sa pagpapaganda ng kapaligiran at nagbibigay ng sariwa at masustansyang pagkain sa komunidad. Ilang halimbawa na makikita natin sa ating komunidad ay ang pagtatatag ng community gardens katulad ng mga 4-piece na may mga sariling gardens, ang mga homeowners, at kahit na sariling hardin sa ating mga likod bahay. Napakahalaga yan sapagkat yan ay nakatutulong upang masustentuhan ang pagkain ng bawat pamilya sa pamayanan. Pang-apat, ang River and Coastal Watch Groups. Ito ay mga grupong nagbabantay at nangangalaga sa mga ilog at
baybayin. Ito ay mga voluntaryong grupo na nagbabantay laban sa pagtatapon ng basura at iba pang gawaing nakasisira sa mga ilog at baybayin. Ngayon ay tumungo naman tayo sa individual action o mga gawain ng bawat isa sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Bilang isang individual, marami din tayong magagawa upang makatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Una, ang reduce, reuse, recycle. Bawasan ang paggamit ng mga bagay, gamitin muli ang maaari pang gamitin at i-recycle ang mga basura. Mahalagang isabuhay ang reduce, reuse, recycle upang mabawasan ang polusyon at napakaraming basura sa ating kapaligiran. Pangalawa, ang paggamit ng eco-friendly products. Pumili ng mga produktong hindi nakasisira sa kalikasan. Mas mainam ding gumamit ng eco-friendly products dahil mas ligtas ang mga ito para sa kalikasan at mas kaunti ang nagiging polusyon. Pangatlo, pag-iwas sa single-use plastics. Gumamit ng reusable na bag, bote at lalagyan sa halip na plastic na isang beses lang gagamitin. Iwasan ang paggamit ng single-use plastics tulad ng plastic na supot, straw at disposable na kubyertos. Sa halip, gumamit ng reusable na bag, tumbler at food container. Pang-apat, pagtatanim ng puno. Makilahok sa tree planting upang makatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Napakahalaga rin ang pagtatanim ng puno. Bukod sa pagbibigay ng sariwang hangin, nakatutulong ito sa pagpigil ng pagbaha, pagguho ng lupa, at epekto ng climate change. Talakayin naman natin ang mga programang pangkapaligiran sa Pilipinas. Upang mapangalagaan ang ating likas na yaman, iba't ibang programa ang ipinatutupad ng pamahalaan. Ang RA 9003 ay nagsisilbing gabay sa tamang pamamahala ng basura upang mabawasan ang polusyon sa buong bansa. Ang National Greening Program naman o NGP ay isang malawakang programa ng pamahalaan para sa pagtatanim ng milyon-milyong puno at pagpapanumbalik ng mga nasirang kagubatan. Ang Coastal and River Cleanup Programs ay regular na paglilinis ng mga ilog, estero at baybayin upang mapanatiling malinis ang ating yamang tubig at paprotektahan ang mga lamang dagat. Samantala, ang Disaster Risk Reduction and Management o DRRM ay naghahanda sa mga komunidad sa pamamagitan ng pagsasanay, information campaigns at emergency drills upang mabawasan ang pinsala ng mga sakuna. Samantalang narito ang maayos na table na maaari mong gamitin upang mas mapalawak pa ang iyong kaalaman sa mga programa ng pamahalaan para sa pangangalaga sa kapaligiran. Ang National Greening Program o NGP, ang layunin nito ay reforestation o malawakang pagtatanim ng mga puno upang maibalik ang mga kagumbatan. Ang ahensya dito ay ang DENR. Sunod ay ang Manila Bay Rehabilitation. Ang layunin naman nito ay paglinis at pagpapanumbalik ng kalikasan ng Manila Bay at mga baybayin. Ahensya ang DENR at LGUs. Ang Clean Air Act o RA 8749 ay pagbawas ng polusyon sa hangin at pagpapanatili ng malinis na kalidad ng hangin. DENR, Environmental Management Bureau o EMB. Clean Water Act o RA 9275, pangangalaga at paglilinis ng mga ilog, lawa at iba pang anyong tubig laban sa polusyon, DENR pa rin at LGUs. At ang basura mo ipalit mo, ang pagbawas ng basura sa pamamagitan ng pagpapalit ng recyclable na basura na insensitibo o iba pang kapalit. Ang LGUs naman ang ahensya na may concern dito. Sa kabuuan, ang paglutas sa mga suliraning pangkapaligiran ay nangangailangan ng pagtutulungan ng pamahalaan, komunidad at bawat mamamayan.
Tandaan natin na ang kalikasan ng ating tahanan. Kung aalagaan natin ito ngayon, makikinabang din ang mga susunod na henerasyon. Kaya simulan natin sa ating sarili ang simpleng mga gawaing makakalikasan dahil ang maliit na hakbang ng bawat isa ay malaking ambag para sa kinabukasan ng ating bansa. Sa muli, ito ang inyong kahistorya, Teacher Tetay. Sana ay may natutunan kayo sa ating tinalakay na paksa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood.